ang una pong nagpatugtog po ng kanta nila na Sana'y Lagi Magkapiling, rest in peace po, is si DJ Mike Enriquez. Kaya isa po si Idol DJ Mike Enriquez isa sa mga tumulong kung bakit po narinig ang awiting Sana'y Lagi Magkapiling. Last question, anong pinaka-favorite mo kanta ng Dan? And bakit? Siyempre, dalawa po. Sige. Pero siyempre ang una po is Sana'y Lagi Magkapiling po. Yung awit ko'y pakinggan at laging tatandaan, mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo, sinta. Ikaw ang lahat sa akin at pakamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Yan. Yun po yung kaya ako gusto ko kasi yun po yung nagsimula sa nila Daddy. Kaya one of my most favorite song ni Dad kasi dun sila nagsimula po na makilala kasi yung una po na yun is hindi po sila tinatanggap ng mga recording company na dun yung hirap, pawis at dugo na ibinigay nila para makuha na yung pangarap nila. Tapos naawa ang lola ko nun, Lola Lucy ko, siya po yung produce. Tapos po, ang nangyari po nun is nung na-produce na po yun, di ba, kasi hindi ka tinanggap ng recording company, na-produce mo yun. Ang nangyari po doon is, pinasok nyo sa lahat ng radio station, wala pong tumatanggap. And ang una pong nagpatugtog po ng kanta nila na Sana'y Lagi Magkapiling, rest in peace po, is si DJ Mike Enriquez. Kaya isa po si Idol DJ Mike Enriquez isa sa mga tumulong kung bakit po narinig ang awiting Sana'y Lagi Magkapiling. Yun po. Sa kanta, saan ka yung... Di ko kahit nanggaling siya. So ngayon, you're with GMA Music. Kailan ka pa sa GMA Music? Ano po, dito lang po ng February, nagpapasalamat po ako sa GMA Music at binigyan po ito akong pagkakataon na makabalik ulit po sa pagkanta. Okay. So ano yung plano? Ano yung mga expectation mo at the same time sa career mo ngayon? Ano po, hindi ko po alam sa GMA yung plano eh. Dito lang po eh. Ang plano ko po talaga is gumawa lang po gumawa ng kanta dahil yun po yung pangarap namin ni Daddy. Dahil Daddy po kasi talaga is akala ko tapos na po ako sa pag-awit. Bumalik na po ako ng Amerika. Ayun, and yung nagulat nga po ako nung bumalik ako after pandemic pa naman. Nag-usap kami ng Daddy ko po na sabi niya, bumalik ka na sa pagkanta. Kasi alam ko, dun talaga po yung, dun ka masaya. Dun ka lang liligaya kasi yung passion natin. Noong na siyempre natapos na ako, bumalik na ako na year. Sabi ko, Dad, nandun na yung buhay ko sa Amerika. Tapos, sabi niya, hindi, alam ko kung ano mapapasas niya, nag-iyakan kami. Tapos napag-usapan talaga po namin, which is destiny talaga na kausapin natin si Sir Kelly ng GMA. Iyon po yun. Tapos nga, yun, kaya laking tuwa ko po na salamat po sa Panginoon Diyos na eto, patuloy ulit po akong umaawit at nasa harapan niyo po. Kaya maraming salamat. Okay lang wala. Kailan yung naging conversation niyo na yan? That was 2 months po bago mawala si Daddy. Kasi hindi ko alam talaga naman na siya nun. Kasi may hawak pa kaming doon iniinom habang nag-uusap pa kami. Kaya pala mahina na rin siyang gumanon.
Mag-golf. Dati kasi malakas siya. Ay, nung isa-isa na lang siya, dalawa. 2 months po nun, nag-pass away siya nun. Tapos, hindi ko naman nila-expect na makakabalik ako. Nung time na after na nawala, doon ko po naisulat yung yung idolo, yung hayaan niyong iandog namin itong awit para sa mga tagahanga namin. Salamat sa pagmamahalan, kailan may hindi niyo iniwan. Kayo ang tunay naming idolo. Salamat sa inyo. Wow, Cornet! Yun po yung sinulat ko pong kanta para sa mga fans. Yun, hindi ko po, sinulat ko po yung after nawala si Dali nung 5 months. Tapos di ko po natuloy kasi nasa grieving stage po ako nun. Natuloy ko lang po na nung after ng birthday ko, September 3, birthday ko po, birthday na. Pero 2020 po yung birthday ko po. Nasulat ko po yun, 2022. Umiyak ako kasi si Daddy yung kapag naggastos ulit po ako ng kanta, doon ko po pinaparinig yung kida, yung awitin. Kaya sobrang miss ko po sa kanya, kaya nadiretso ko po yung awitin na yun. Tapos yun, kinawagawa ng mga tito ko. Doon na po talaga nagsimula yung singing career ko ulit. Sabi ko, Tito Ginny, Ninang Vigo, samahan niyo po ako. Awitin po itong ginawa ko pong kanta para po sa lahat ng mga tagahanga yung nagmahal sa inyo. Bilang pagbabalik niyo po ng pagmamahal. So somehow nararamdaman mo ngayon na yung daddy mo is with you in a way. Lagi po like, Nararamdaman mo yung presence niya. tuwing may tuwing ito, lagi po kung nararamdaman yung sabi ko, thank you Dad, salamat po. Tapos pumupunta rin po ako sa Masileo na tuwing may mga nangyayaring maganda sa akin. Katulad nung kinuha ko ng GMA, tapos ito nga, may bago na naman na single, tuloy-tuloy po yung pagmamahalan ng GMA at ligat sa akin sa mga blessings na dumadating. Lagi pong naaalala si Daddy. Kasi lagi po siya ang kausap ko. Lahat po ng, kung ano po ako ngayon, lalo na sa musika, galing po yan sa Daddy ko. Okay, last question na to. Sabi mo kanina, pakilala mo anak ka ng tatay mo. So, paano mo kami mako-convince lahat dito na anak ka nga ng tatay mo? Yung boses pala po, di ba? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Yan. Tapos ang sombrero po ako. Siguro DNA na lang po. DNA po, siguro, kasi kami yung Tahino halos pare-pares po ng boses. Kami, lalo mga kapatid ni Daddy. Yun nga lang, pinakamagandang boss si Daddy kasi siya yung pinakamataas na boses po. Yan. Yun, dito na. Pwede ba ba? Last na lang. Ano na lang yung legacy ng Daddy mo na gusto mong ituloy? Siyempre po, gusto ko po na talaga, ang totoo. Sa una po, gusto ko po na hindi po makalimutan yung mga awitin niya. Kaya kahit sa mga live ko, at reels, kinakanta ko po yung awitin niya. And yun, sana may magpatuloy sa aming mga Rino na sa pag-awit. Yung generation naman po ng mga Rino, yun, sana po magustuhan rin po ng tao. And para tuloy-tuloy lang yung kung ano yung tinuro sa akin dahil sa pagsusulat ng kanta sa pagharap sa tao and pag-awit po sa harap